Alam nyo bang never pa tayong nabuhay in human history sa panahon na kasing ginhawa at kasing advanced ng nararanasan natin ngayon? Di ba parang normal na lang sa atin ngayon ang lahat? May kuryenteng laging available, may pagkain na pwede mong bilhin kahit anong oras, may bahay na matibay laban sa lamig at init, at halos di natin iniisip kung paano tayo mabubuhay kinabukasan. Pero kung tutuusin, napaka-espesyal ng panahon na ito dahil sobrang tagal ng kasaysayan ng sangkatauhan kung saan halos bawat araw ay pakikibaka para lang makaraos. Kaya samahan ninyo ako habang binabalikan natin ang libu-libong taon na nag-ambag sa kung ano tayo ngayon. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong kwento. Siyempre, simulan natin sa puntong humiwalay ang lahi ng hominin mula sa mga apes. Nangyari raw ito mga 6 na milyong taon na ang nakalipas. At doon nagsimula ang mahabang paglalakbay patungo sa pagiging tao natin. Pero kung iisipin mo, ang genus na Homo na kinabibilangan ng unang totoong mga tao ay lumitaw lang ng mga 2.8 million years na ang nakararaan. Tayo, Homo sapiens sapiens, ay nabuhay lamang ng mga 200,000 years pa lang. Napakabago sa malaking scale ng geologic time. Nakasanayan nating isipin na tayo lang ang tao sa buong kasaysayan, pero hindi yon totoo. May iba pang human species noon, mga pinsan natin, mga aliens, sa paningin natin ngayon, pero kapanabayan ng ninuno natin. Nandyan si Homo erectus na tumagal ng 2 million years, 10 beses na mas mahaba kaysa existence ng modernong tao. May Homo neanderthalensis din, may Denisovans, at iba pa. Nakakatakot siguro kung ma-imagine mong marami pang ibang matatalinong nilalang na halos kapantay natin sa planeta, pero unti-unti silang nawala. Mga 10,000 years pa lang ang nakalipas. Hindi natin eksaktong alam kung paano sila nawala. Baka dahil sa kompetisyon sa resources, o kaya naman ay dahil may mga serye ng di sinasadya o sinasadyang pagpatay, o baka naman simpleng naubusan lang sila ng populasyon. Pero malinaw na namatay sila at tanging tayo ang natira. Balik tayo sa pinakasinimulan ng ating lahi. Mga 2.8 million years na ang nakaraan, gumamit na ng tools ang early humans, pero halos walang malaking progreso ng halos 2 million years. Hanggang sa natutunan nilang kontrolin ang apoy. Ang apoy ay revolusyonaryo para sa ating mga ninuno. Nagamit ito para makapagluto, kaya mas naging masustansya at mas madaling nguyain ang pagkain. Uminit ang paligid, nabawasan ang takot sa lamig, at pwede mong paabutin ang araw gamit ang liwanag ng apoy sa gabi. Nakakataboy pa ito ng mababangis na hayop at pwede pang gamitin sa pangangaso. Lalo na kung susunugin ang gubat at mga damo at maghintay ng mga hayop at halamang lutong-luto na. Simula noon, kumalat na ang iba't ibang species ng Homo na namuhay ng simpleng pangangaso at pangangalap. Mga 300,000 years na ang nakalipas, karamihan ng iba't ibang human species ay nabubuhay sa maliliit na hunter-gatherer society. May apoy, kahoy, at batong kasangkapan, nakakapagplano para sa hinaharap, naglilibing ng patay at may kakaibang mga kultura. Nagkakaroon na rin sila marahil ng paunang wika, yung mas simple kaysa sa pangungusap natin ngayon, pero higit pa rin kaysa sa tunog ng hayop. Kung bigla tayong magka-time machine, gaano tayo kalayo pwedeng bumalik para kumuha ng sanggol at palakihin sa ngayon nang di mapapansin na sinauna siya? Depende sa debate, pero posibleng mga 70,000 years ang pinakamalayo para masiguro nating behaviorally modern human na ang makukuha natin. Bago iyon, baka kulang pa ang ilang gene mutation para makabuo ng utak na kaya ang abstract thinking at complex language. Laking gulat na kahit anatomically modern tayo 200,000 years na, parang 50,000 years lamang ang nakaraan nang biglang sumabog ang innovation. Gumanda ang ating mga kasangkapan, lalong naging mas sopistikado ang kultura. Bakit? Dahil nagkaroon tayo ng mas developed na wika at multi-purpose brain, naging posible ang malinaw na pakikipag-usap, pagpapasa ng idea, at mas masinsinang kooperasyon. Dito sumikat ang pagkakaiba natin sa lahat ng hayop, kakayahang makipagtulungan sa malalaking grupo ng flexible, di gaya ng rigid na sistema ng mga anay o bees, at mas malaki kaysa sa maliliit na wolf pack. Sa paglawak ng ating kakayahang mag-usap at mag-imbak ng kaalaman, naging hindi na kailangan na manatili tayong just one more animal. Sabi nga, natuto na tayong mag-expand ng knowledge ng mabilis, mag-preserve ng knowledge ng maraming henerasyon, at mag-build on past knowledge para mas lumalim pa ang insight.
Bago noon, halos tanging pamamagitan lang ng genes o kaunting cultural memory ang paraan para maipasa ang kaalaman. Kahit ganun pa man, halos pareho pa rin ang pamumuhay ng tao sa sumunod na 40,000 years. Kaunting improvement lang. Isipin mo, para sa nakararami, walang dramatic change day to day. Hunter-gatherer pa rin. Pero di ibig sabihin na primitive sila. Bagkus, survival specialist pa nga. Kabisado nila ang teritoryo ng mahusay, malakas at maliksi ang katawan nila, at malawak ang kaalaman nila sa halaman at hayop. Sa totoo lang, baka average brain volume pa nga nila ay mas malaki kaysa sa atin ngayon dahil kailangan nilang magmemorya ng lahat ng walang tulong ng nakasulat o teknolohiya. Pero around 12,000 years lang ang nakalipas, sa iba't ibang panig ng mundo, nagsimula ang agrikultura. Dito nag-iba ang lahat. Kung dati, kailangan ng bawat tao ang halos lahat ng survival skill nang natuto tayong magtanim, biglang may kakayahan ng mag-produce ng mas maraming pagkain. Ito ay nagbibigay ng kalayaan para sa ilang tao na mag-specialize. Baka may isa na gagawa ng mas mahusay na kagamitan, may isa pang magpaparami ng mas matibay na pananim o hayop, at may isa naman na nag-iimbento pa ng iba pang bagay. Mas dumami ang pagkain, mas umasenso, at dito nagsimula ang civilization. Ang agriculture ay nagbigay ng stable at predictable food source, kaya't pwede nang mag-imbak ng grains sa unang pagkakataon. May reserba, kailangan i-secure. Kaya nagsama-sama ang mga tao, nagtayo ng unang villages, bakod, pader, tapos lumaki ng lumaki at naging lungsod, kaharian, imperyo. Nagkaroon ng mas maraming interaksyon, trade, at exchange ng ideas. Kaya lumaganap ng mabilis ang kaalaman, naging exponential ang pag-unlad. Ilang daang taon na ang nakalipas, sumiklab ang scientific revolution. Mathematics, physics, astronomy, chemistry, at biology. Sumunod ang Industrial Revolution, sumibol ang modern world. Sa bawat hakbang na ito, mas marami ang taong pwedeng mag-focus sa progress dahil hindi na lahat kinakailangan na magsaka o mangaso. Nagpatuloy pa hanggang sa pag-usbong ng computer, internet, at iba pang teknolohiya na binabago pa rin ang buhay natin araw-araw. Kung susukatin ang tagal ng panahon nito, 125 generations ang mula noong unang human species, mga 7,500 generations mula noong lumitaw ang anatomically modern humans, pero 500 generations lang ang nakaraan nang magsimula ang kinikilala nating civilization, at 20 generations pa lang nang magsimula tayong mag-science in the modern sense. Samantalang 1 generation lang ang nakakaraan nang mag-boom ang internet para maging accessible sa karamihan. Kaya nga nakikipag-usap na lang tayo ngayon tungkol sa lahat ng ito kasi napakabilis ng timeline natin. At eto pa, nabubuhay tayo sa pinakamayamang yugto ng kasaysayan. Napalitan natin ang maraming bahagi ng planeta para iangkop sa gusto natin, mula sa composition ng atmosphere hanggang sa pakikialam sa ibang hayop. Sa gabi, pinasisinag natin ang kalangitan ng ilaw galing sa ating mga lungsod at nakalabas na rin tayo sa kalawakan. May mga tao nang nakapunta sa buwan at robot sa ibang planeta. Tinitingnan natin ang nakaraan ng universe sa pamamagitan ng mga telescope. Sa madaling salita, napakalawak ng nalalaman natin ngayon. Ang isang high school student na mahilig magbasa online ay posibleng mas may alam pa tungkol sa cosmos kaysa sa pinakamatalinong scholar noong ilang siglo na ang nakakalipas. Tayong mga tao ngayon ang dominant species sa mundo, bagamat marupok pa rin ang pwesto natin. Konting global conflict or environmental crisis, pwede tayong magkaproblema. Pero kung tititigan mo, hindi naman talaga nagbago ang ating biology kumpara noong 70,000 years ang nakalilipas. Pareho pa rin tayong tao, pareho ang gusali ng utak, pareho ang lakas. Malaki lang talaga ang nabago sa kapaligiran at kultura. At ganito ang nangyari sa wala pang 0.001% ng kasaysayan ng tao. So sino ba makakapagsabi kung ano pa ang susunod? Nakakatawa at nakakaaliw, baka ang inaakalang matayog na sibilisasyon natin ay parang nakatayo sa buhangin. Isang malaking crisis lang, baka balik tayo sa dati, or baka lumipad naman tayo sa mas malayo pang yugto ng pag-unlad. Sa totoo lang, lahat ng inis o stress natin sa maliliit na bagay. Halimbawa, kung mali ang order ng burger natin, o kung na-late tayo ng tren, baka hindi worth it magalit. Isipin mo na lang kung ilang libong taon ang ginugol ng ninuno natin sa pangangaso at pangangalap.
Walang internet at instant noodles, tapos tayo ngayon iiyak sa traffic o mahina ang wifi. Sobrang espesyal ng modernong mundo. Kaya't alalahanin na itong lahat ay bunga ng libu-libong taon ng trial and error, migrations, conflict, at breakthroughs ng mga ninuno natin. Napakalawak ng pinagdaanan ng humanity at malamang patuloy pang lalawak. At kung nag-enjoy kayo sa video na ito, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para di ma-miss ang susunod at lagi ninyong tandaang napaka-espesyal ng moment na kinabibilangan natin sa kasaysayan. Ingat at hanggang sa muli.